Hello mga ka-OFW, mga ka-Earthlings, mga ka-Doodles, mga ka-Offloador! Ito na naman tayo sa ating gawain. Gawa-gawa naman tayo ng video na content. So kung ikaw ay napadaan sa aking channel o ito ba'y napadaan sa inyong wall, kundi hindi dingding na wall, kundi sa inyong account sa YouTube o sa Facebook ba, paki-subscribe naman, paki-click ng subscribe. Libre lang naman yung subscribe walang bayad yan Tapos, pakipindot na rin yung bell button para ma-notify ka palagi pag may videos tayo tapos, share and like sa ating mga videos araw-araw. So, mga ka-Offloador, o kung bago ka pa lang sa aking channel, tayo po ay gumagawa ng content tungkol sa Philippine stock market. So kaya basahin nyo to na hindi po ako financial advisor. Ako po ay isang katulad nyo na OFW na malapit nang magretiro. So kaya kailangan mag-isip-isip tayo ng kung anong magandang gawin natin sa pag-uwi sa Pinas. Mahirap kasi magnegosyo, magtrabaho pa doon sa Pinas Pag negosyo ka, sakit sa ulo, marami kang tao hahawakan So, ang nakita kong pinakaisang dito tayo sa Philippine stock market, mag-buy and sell trading. So, parang negosyo din yan. Kasi buy and sell din So, ba't ako diyan sa mic tumitingin? Nandiyan kamera, So, alam nyo ba mga ka-OFW, mga ka-Doodles, mga ka-Offloador, mga ka-Earthlings, na ang mga bangko pala ngayon sa Pilipinas, maraming bangko sa Pilipinas, ay pwede nating mabili. Diba? Pwede mong mabili. Tama, narinig mo. Tama ang pandinig mo. Pwede mong bilhin si BDO, si Metrobank, si BPI, PNB, UBP, o kung ano pa mga bangko diyan sa Pilipinas, So maraming bangko sa Pilipinas na pwede nating bilhin na maging shareholder tayo. So or stockholder o shareholder o sabi daw nila may-ari, pero wag na yung may-ari kasi medyo malayo sa shareholder na lang tayo ang term gamitin So kunwari, ikaw ay mayroong savings account kay Bangko de Oro, BDO, di ba? Kilala niyo naman ang BDO. Common yan sa dito sa Middle East Padalahan, magpadala ka ng pera buwan-buwan, pasahod, padala ka sa Pinas. Tapos, kung nag-iipon ka sa iyong bangko o savings bank mo, anong bangko man yan, Metrobank, BPI, China Bank, PNB, Union Bank, RCBC, SICB, o ano pa yung bank diyan. So, nag-iipon ka ng 5,000 bawat buwan. Bakit yung 5,000 mo, hindi mo siya hatiin? Yung 5,000 mo, gawin mong 2,500 papunta sa savings. Tapos, yung 2,500 naman, bilhin mo yung bangko mo mismo. Di ba? Kasi kung sa savings lang lahat yan, 100% ako na wala kang kinikita dyan. Kung kumita man yan, 100 lang siguro. Ganun, maliit lang sa 5,000 mo. Baka hindi pa 100 ang kinikita niyan sa isang taon o isang buwan. So, maliit lang kikitain talaga dyan. Sa totoo lang, sa totoo lang na istoryahi. So, samantalang, kunwari, si BDO, dami mong satsat Diretso na, sabihin mo na anong gusto mo. So, kunwari si BDO gusto mong bilhin sa 2,500 mo, di ba? Kasi nga, mag-iipon ka ng 5,000 kada buwan. So, sabihin na lang natin na 2,500 ang 5,000 savings mo, ang 2,500 ibili mo kay BDO. So, paano mo siya bilhin? So, kung paano siya bilhin, meron tayong videos dito na paano mag-open account. Ang nagawa ko is First Metrobank pa lang. Gagawa tayo ng BDO o anong mga bangko din na sila, broker din yan Kasi itong mga bangko na to, kadalasan din yan, broker din yan So, umpisa natin si BDO. Kunwari, yung 5,000 mo,
O ito yung example to, hindi lang video, lahat ng mga bangko na to, ano. So example lang natin, palanglitan, halimbawa si BDO. Meron kang 2,500. Bilhin mo si BDO ngayon sa halagang 125. Di ba? 125 si BDO. So meron ka na kaagad na hawak na 20 share. So mayroon kang 20 share, ano? So dito sa 125. So paano kung umangat yung presyo ni BDO? Kasi ang target price nitong BDO is, si Metrobank is 181. So paano kung after 1 year umangat si BDO ng 181? Sabihin natin, target price din ni TradingView dito, si BDO ay aangat siya ng 177, no? Parehas. So sabihin na natin 180 para madali ang compute. So 180 sa 18 diyan. After 1 year. Sabihin natin, di ba? Na-reach yun. After 1 year. Na-reach yung 181. So kumita ka ng 45%. Yung 2,500 mo, tumubo siya ng 45%. Almost 50%, di ba? So ibig sabihin, yung 2,500 mo, tumubo siya ng, almost kalahati. Mga 1,000, maganon siguro. So, kalkyuhin natin para sigurado tayo. So, mayroon kang 20 share na nabili sa 2.5 mo. So, 180 at ang presyo ngayon is 125. So, sabihin natin, 180 minus 125. So, pagbili mo, tumubo siya ng 55 pesos kada share mo. Meron kang share na 20. So, multiply mo ng 20. So, kumita siya ng 1,100, di ba? So, yung pira mo, after 1 year, plus 2,500, yung 2,500 mo after 1 year, naging 3,600. Yan kung after 1 year, mahit ni BDO ang 180. Di ba? Pero, ang tanong kasi diyan ang presyo kasi sa stock ay tumaakit babayan . So ngayon nandito sa dati si BDO nung pandemic nandito sa 71 . Mga tao wala nang bumili kasi wala na, bagsak na kasi pandemic. Pero nawala ang pandemic, nag-recover sila. So after nitong pandemic, 1 year up, kailan ba pandemic? 20. So after 4 years, naging 140 na si BDO, di ba? So umangat siya ng 100, almost 150%. So ibig sabihin na hindi pwedeng hindi aangat ang presyo ni BDO. Kasi yung mga eksperto na analyst, tulad ni Metrobank, aangat siya ng 180. So sabihin natin 1 year nga so long term no. Kaysa yung 2.5 mo natutulog lang doon sa savings mo, meron kang 5,000 kada buwan hulog mo di. At least kada buwan diyan, yung 2.5 mo, ibili mo kay BDO, after next month naman mag-ipon ka naman siya ng 5. So maglaan ka ng 5,000 sa sweldo mo, 2.5 doon sa savings, 2.5 dito kay BDO sa stock, di ba? At ito pa kamo, si BDO namibigay siya ng dividendo. 1.1 kada 4 na bisis yata o 2 bisis. 1, 2, 25, June. So, 4 na bisis si BDO namibigay ng piso 1.1. So, sa isang taon namibigay si BDO ng 4 pesos. So, ibig sabihin yan, yung 20 shares mo, after 1 year, kumita pa siya ng 80 pesos. Maliit, di ba? Kasi 20 shares lang, 2.5 ka lang. So, paano bawat buwan bili ka ng 2.5? So, ibig sabihin, kada buwan, meron kang 20 share. So sa after 1 year, yung 20 share mo, times mo ng 12, kasi ka nagbili. So, maging 240, di ba?
So, ibig sabihin, lumalaki din yung dividendo na natatanggap mo. Tanong diyan ngayon, meron bang dividendo na binibigay sa savings mo? Wala, di ba? So, bakit hinayaan mo lang sa savings, mga ka-OFW? Bakit hindi mo subukan na mag-trade sa Philippine stock market? So, si Metrobank din, mga ka-OFW, ganun din yan. Parehas lang to sila. Si Metrobank din, namimigay ngayon kabibigay lang ng 3.5, matanggap mo 26 March 2026 na dividendo. So, 1.5, 3.5, so 5 na. So, dalawang beses lang siya namibigay. 25, 25, dalawang beses lang na. March at saka September siya namibigay. So, parehas lang din to kay BDO. So, target price naman nila is 90. So, ibig sabihin, pag dito ka bumili, umangat din yan, di ba? So, yung 80 mo, kung ang hawak mo is BDO na Metrobank. So, may 2.5 ka, bilhin mo si Metrobank sa halagang 71.5 ngayon. Sabihin na natin 72 para hindi mahirap magpindot-pindot. So, meron kang 34 share, pero ang ano diyan, every 10 to siya, ang board lot nito. Ibig sabihin, yung every 10 yung minimum na pwede niyong bilhin. So, 30 lang yan. So, 30 mo, bilhin mo siya ng 72. So, ang puhunan mo is 2,160. Bawat buwan, hulog ka ng 2,525. Lalaki din yan. Parehas lang, yung explanation dito, parehas lang yan sa lahat ng bangko. Diba? Tapos BPI na naman. Ang savings mo is may savings account ka kay BPI. So, hatiin mo yung naipon mo, bilhin mo si BPI. Kasi doon ka nag-save ng, kumbaga ibig sabihin, may tiwala ka sa bangko na pinaglaanan mo ng savings mo, di ba? So, may tiwala kay BDO, meron kay tiwala kay MVP, Metrobank, meron kay tiwala kay BPI. So, bakit hindi mo sila bilhin para naman yung pira na pinaghirapan mo, kikita ka rin, di ba? So, China Bank, meron din. Bangko, Philippine National Bank. Union Bank. Yan sila namibigay din ng mga dividendo. Piso. So, isang taon lang to si Metrobank namibigay. Si RCBC, meron kang bangko ni Rizal Commercial Bank. Security Bank, meron din. Pwede mo siyang bilhin kung mayroong account ka doon. Si Asia United Bank, pwede mo rin siyang bilhin. Si eSwiss, si Philippine Savings Bank, si BN, Bank of Commerce, sino pa itong mga bangko na to? Philippine Business Bank. So, Philippine Trust Bank, si Philippine Bank of Communication, si City State Savings Bank. Yan. So, ang pinaka-common sa mga OFW natin ay itong BDO, Metrobank, BPI, PNB. Yan silang pinaka-common. Pero pwede mo ring bilhin yan kahit na ka. So, ganun lang mga offloader, mga kadudong. So, pag napanood ka dito sa aking channel, pwede natin i-pictures tong mga bangko, So, kaya, wag mong sayangin ang panahon habang ako matagal na ako nag-abroad, tapos bago lang ako natuto din itong mag-stock, mga 3 years pa lang. So, kung alam ko pa lang sana nung last 10 years. So, ngayon ko lang siya tapos natutunan, ganun, pinag-aralan. Madali lang naman to siya sundan, or kahit na hindi mo kailangan ng mahabang oras o panahon dito kasi tawag nito, mabagal ang galawan dito sa Philippine stock market, So, dito lang, medyo pasensyahan ka lang, mahaba lang pasensya mo dito na hindi to siya na magic na pagbili mo, kikita ka agad, di ba? So, tigaan lang yan. Example ko sa inyo na ito. Kung umabot ka dito sa swerte ka, napanood mo to.
Medyo mahaba-haba to na ano. So, kunwari, example si Metrobank, Philippine National Bank, noong February 2025, si Philippine National Bank nasa 30. Noong August 2025, umabot siya ng ah, umabot siya ng 70, di ba? So magkano tinaas ang pera mo? 140%. So ibig sabihin yung ano mo pera, sobra pa sa doblado. Kung may pera ka na 10,000, naging 30,000 siya, di ba? Hindi pa nga isang taon eh. Yan. So long term ang ano dito. Kasi naman, kung bago ka pa lang, so long term ka lang muna. So kaya doon ka bibili sa mga malalaking company. Kasi dati ako bumibili sa mga kahit ano-ano lang na company, yung maliit na yung na ganun eh. So nagbago ako ngayon, doon ako sa mga malaking company, sa mga blue chip na tinatawag nila. Tulad ni BDO, SM, Meralco, mga ganun, mga laking company ano. So yan siya, kung nag-deposit ka dito ng 10,000 sa savings mo after 1 year, hindi kikita ng 10,000 yung pera mo eh. Hindi maging doble yan eh. So, ito yung nakaganda dito. So, kaya pasensyahan lang talaga sa pag dito. Parang nag-iipon ka lang din eh. Pero at least malaki yung kikitain mo dito kaysa savings lang kung nag-save ka man. So, hatiin mo siya. So, ika nga, sabi nila, huwag ilagay ang lahat ng itlog mo. Hindi na itlog na bit-bit-bit na yung itlog, sinasabihin yung pira yon. Yung huwag mo ilagay lahat ang itlog mo sa isang basket lang. Kasi pag nahulog yung basket na yun, basag lahat ang itlog mo. So, kaya hatiin daw. So, hatiin mo yung 10,000 mo, gawin mong 5,000 sa savings, 5,000 sa tawag nito, dito sa stock. So, yan lang po. Adios mi amigos, mi amigas, babus!